May kilala ba kayo na 60 plus na, 63 to be exact, na naglalaro pa rin ng mga X series or mga hardcore na mga trails dito sa Pilipinas? Kung meron kayong kilala, comment lang kayo dito sa baba. Good morning, good afternoon, and good evening. Today, meron tayong guest, isang cyclist, syempre, dito sa Behind Pedals, more on mga cyclists, swimmers, runners sa future, and now isang legend na cyclist. Nag-start na siya 1991 pa lang, grade 1 pa lang ako noon. Nag-start na siyang kumakarera, and until now nagre-race pa rin. Isa sa pinaka legend, and nag-start ng bata pa siya hanggang ngayon. Marami tayong mga kilala na kumakarera pero tumigil na. Pero ito, 60 plus na, kumakarera pa rin. Yung mga ginagawa ng mga kabataan is ginagawa pa rin. Hindi katulad ng mga ibang kaedara niya, mga nakahiga na, nakahilata na. Ito, batang-bata pa rin. And ngayon, i-introduce ko ngayon si Tay Unyo. Ayan, Tay Unyo. Good morning. Good morning. Batiin natin yung mga ating Good morning sa inyong lahat. Manonood. Manonood. Ayan, short introduction lang. Si Tay Unyo, naalala ko to, 2016, mga ganyan. 2016, 2017, 2018. Nag-start akong kumarera sa XC. Nakakwentuhan ko si Tay Unyo sa TKOM. Ewan ko kung naalala ko pa yung Tay Unyo. Umaahon tayo ng wall 1. Kasi sa TKOM, wall 1 ang start niyan. So, simula wall 1, marami yan. Siguro mga 2,000 yun. Mga ilan yun? Mga 2,000. No? Meron din. May 2,000 yung time na yun. Yun yung pinakamahirap na karera dito sa XC. Yung San Mateo Rizal. San Mateo Rizal, puro ahon yun. TKOM. The King of the Mountain. So, wall 1, pag-ahon ko nun, naalala ko, is siyempre maraming nalalagas eh. Nalalaglag yun. Yung naglag yung mga bitaw. So si Tay Unyo, kakwentuhan ko doon sa wall 1 hanggang wall 2, wall 3. Tapos sabi ko, ang lakas nitong taong to, kasi ensayado rin ako noon eh. Sabi ko, ang lakas ng taong to ha. So dalawa lang kami nagkukwentuhan. Pagdating ng wall 1, wall 1, 2,000. Wall 2, ilan na lang kami. Tapos kami nagkukwentuhan kami hanggang wall 3. Pagdating ng blue zone, yung trail mismo, bigla akong binakbakan ni Tay Unyo. Sabi ko, ilang yang matandang to. Ganun pa ako. Tapos yun, sabi ko, lakas talaga. Tapos meron din dito sa Victoria, nag-e-ensayo si Tay Unyo. Mga naalala ko is, umaahon yan, hindi ko maabutan. Tapos sabi ko, Tay, ano bang ginawa mo? Tapos sabi niya, naalala, hindi ko makalimutan yun. Tinigil ko yung sigarilyo. Yun yung ambisyo talaga. Sabi mo pagka kumakarera ka, tumitigil kang magsigarilyo. Totoo noon. Talaga malakas manigarilyo noon. Ngayon, tumigil na ba? Hindi na. Wala na talaga. Totally tinigil. Yun, talaga. Tinigil na. So, yun. Again, start tayo sa start ng kwento ni Lonyo is, kailan ka ba pwede ba sabihin mo sa manonood is, kailan ka nag-start mag-bike? Ano yung motivation mo noon? Sige, kwento mo. Basta noon, nung nagkasawa ako nung 89 noon. Although dati galing ako ng BMX. So nagkasawa ako, sabi ko magkakapamilya na ako. So tinigil ko yung BMX. Eto dumating ngayon ang MTB, ang mountain bike. So nung makita ko siya, sabi ko, wow, ano to, lumulundag, rough road, off-road. Sabi ko, ito gusto ko. Sabi ko. So yun, talagang noong time na 89 papusak na 90, doon ko na nakita yung MTB. Yun ang first time lumabas sa Philippines ang MTB. So yun, so ginawa ko. Although, ang trabaho ko talaga is talyal welder ako sa shop ng father ko. So, sabi ko sa wife ko, ma, gusto ko mag-mountain bike, mag-bike. Sabi niya, sige, sabi niya, magbuo ka unti-unti. Ako, although, buntis na misis ko noong time na yun, sa first baby namin, sabi ko, ay, saka na kasi, manganganak ka. Ay, hindi ka na makakabuo kasi paglabas ng baby natin, magpapagatas ka na. O nga, no? So, yun, inunti-unti ko siya na talaga nagtiyaga ako. Mga sideline ko, although talagang second hand parts loan. Hindi ko naman kaya brand nyo. Naghahanap pa ng mga second hand. Talagang halos, to be sa 1 year ko nabuo yung mountain bike ko, bakal-bakal. So yun, the whole 1990, pagpasok talaga ng 91, talagang race na gusto ko. Hilig ko na talaga race, kahit nung BMX pa race na talaga gusto ko. So yun, nung 91,
Nag-race na ako niyan. Tuloy-tuloy na yan. I think meron ka dalang ano dito. Mm. Nasaan dyan yung pang 1991 mo na? Ayan. Actually, ito. Ayan. Ito yung, although, 92, kasi nung 91, 91, ito, July. Tama. 1991-21. Ito ang first trophy ko. Ito ang first trophy ko. Talagang, memorable sa akin to. Talagang nung time yun, sa UP Los Baños to Pumanik kami, kung alam niyo yung mud spring na tinatawag, matindi yung ahon doon nung time na yun. Tsaka rough road pa na noon kasi ngayon although kinongkreto na yun Pero nung time yun, talagang rough road yun. Ay, mahirap. Tapos anong nangyari dito, parang time trial siya. No, hindi ko naman in-expect na pupwesto ako. Although doon time niyo, kasi long hair na ako, sabi nung isang tropa ko, sabi niya, pag pumwesto ka, gugupitan kita. Sabi ko ganyan sa akin. Sabi ko, sige, kasi kumpante naman ako. First time kong lumaro, tapos experience, hindi ko alam. Nakita niya na result, nag-champion pala ako. Kaya yun, nung awardan ako, nung makita, habol-habol ako, gugupitan ako. Sabi ko, ka, nakita mo na yung result Lugay ako yun. So yun. Kaya yun ito ang first trophy ko na time trial sa Mud Spring. Ilang kilometers yan? Yung nakalagay ba? Nilalagay mo? Nilalagay ko. 6 kilometer uphill to. Talagang anong ahon ito kung makakapunta kayo ron. Time trial siya. 1991. Grade 1 pa lang ako niyan. Grabe. Ayan. Sige. Tapos, after 1991, yun, pagkatapos ko nung 91, nagtuloy-tuloy na yan. Although marami ng races noon, lalo na yung although kung may kasabayan pa ako nakikinig dyan, halos, Tagaytay, Luneta to Palace in the Sky, Luneta to Nasugbu. Yun ang pinakamahaba. 100 kilometer yun, From Luneta to Nasugbu. karera pa na gano'n, no? Oo. Kasi wala pang traffic doon. Wala pa noon. Kasi nung time na yun, hindi pa masyado ang trail dito sa atin. Kahit, Hindi pa. kahit 2000, wala pang traffic sa Tagaytay. Naalala ko. Wala 6 pa. o'clock, wala na sasakyan. Yun. So yun nung time na yun, mag-start sa Luneta. So pagtakbo namin talaga yan from Luneta to bago ka pumasok ng coastal, halos 7 kilometers yun. Nagbabanata na doon. Pagdating doon, kalas na ako ng kalas. Although pagtagal ng pagtagal, natuto na ako, nakakapit hanggang yun. No, so yun, nakakasana ako na nakasa nun. Na-experience, Oo, totoo. Yun. Tapos, 2000, dire-diretso. Oo. Walang tigil tong pagkakarera mo. Wala pa. Tapos saka meron pang isa yung Baguio yun. Ang Baguio. Baguio sa ng Aguila. So La Union kami to ang finish line to Burnham Park. Doon via Marcos Highway yon. Nakapwesto ka rin dun. Oo. Nakatatong race ako doon. Siguro nakadalawang top 4 ako. Tapos yung isa champion noong time na yun. Ayan. So, sa dami-dami ng mga karera, no? Pero anong motivation mo? Bakit? Ano kayang... Well, noon ang motivation ko, talagang hilig ko talaga ang bike Bata pa ako, kahit 14 years old pa lang talaga. Nagbabike na ako. BMX, play bike, lahat ng bike na hawakan ko na. Semi-racer, lahat yan. So yun, then tapos, ang idol ko talaga is Tinker Juarez. Doon ako na-motivate sa kanya. Siguro inabutan yun. Tinker Juarez, kung alam niyo yan. Yan ang mga noon, mga legend Buhay pa talaga. ba yun? Oo naman ngayon, oo. Si Tinker, as of na, makikita nyo, active pa siya. Lumalaro pa siya ngayon. Pinapalo ko yun. XC o ano? Ang mga laro niya, parang mga Cape Epic na, talagang mga long distance marathon na. Hindi na siya yung XC na Sige nga, talagang, i-search ko yan. Tinker Juarez. Nag-o-odax yan, no? Parang gano'n yun, Okay, sige. Ngayon, naglalaro pa yun. Sige, check natin. Pero sa dami-dami ng mga karera, ano yung top 3 na hindi mo makakalimutan? Well, itong sa Los Baños ko. Sa Los Then, Baños. itong isa to. Sige, kunin mo. Ayan. Ito sa ito naman ang una kong sa Cebu, Danao. Cebu. 9th July to, 1995. Ito yung first na kumuha ng Philippine team. Kaya alam ko rin ang 1995. history. Grabe, Doon unang part ng kumuha tayo ng history. Philippine team. Yan. 1995 yan. 1995. Oo, So, mga July yan, 1995. hindi na mabasa yung Oo. 1995 Danao City National Mountain Bike Championship. Ayan, champion ka dito, tay. Yan, champion dyan. Champion. So, di ba dapat pagka nanalo dyan, iyan kayo yung national team? Well, hindi kasi noong time na yun, although ang category lang noong time namin noon,
tinatawag na open, sport, tsaka beginner. Tatlong category So, lang yun. anong category yan? Nasa sports lang ako. Hindi ako naglaro sa open. Yung open, Yung open, yun o yung yung elite, pang-national. yun ang pangkukunin Philippine team talaga. Although inaano nga ako ng mga sponsor ko na lumaro ako ron. Eh, sabi ko, sir, ang pang dito lang ako sa sports. Siyempre, yun. Kaya doon lang ako sa sports. Oo, pero mahirap pa din yun. Alam Hindi, ko, grabe yun ha. Doon ako naka-experience sa first time. Talagang trail, bundok ang mainahon namin doon. Dito naman sa Manila, wala pa nung time ng mga trail. Ito, kailan lang naman yan Timberland nung time nung 2003 na yan eh. Pero nung early 90s kami, puro road. Mostly road. Luneta to Tagaytay, mga ganun lang. Yun, Baguio, talagang puro road. Tapos after nito, ano pa yung yung mga high matitinding. Yan, ano ba yung isda na yan? Ito ang first na palaro ng Brusco, Impanta. Ngayon, nilalaro pa to ha. Anong year yan? Yung, Ano bang year to? hindi yata inabot yung isdang yan. Ano na ba to? 1917 or ano ba yun? Hindi ko mabasa niya. Basta yan ang kauna-unahang palaro ng Brusco. Ang first, kung hindi ako nagkakamali. 16, 15 or what? 16, Mga ganun, oo. Oo, mga 16. Oo. Naalala Oo. ko. Kasi naglaro pa rin ako bago Naglaro pa ako ng pandemic. second eh. Oo. Oo. Nakatatlong Pag sunod-sunod hindi ako eh. 16 yan, 17. Oo. Tapos yung second, 18. Basta ganun. tama, Nakatatlong sunod ako noong 16-17 din, nag-champion ako noong 17, tapos nung 19 nag-second ako, tapos hindi ba nag-pandemic na. So napatigil na noong 20. Naglaro 2020. din ako niyan, pero hindi ako nakapwesto. Pinulikat yata ako niyan. Pero yung second, nakapwesto ako noon eh. Pang 7th ako noon eh. Naalala ko. Ayun. Pero yan, alam ko, ano yan yung mga kalakasan yan, yan. ganyan. Oo. Kasi team ano ko eh. From team Prima kami noong time na yon. Prima. Tapos sumunod, Isuzu D-Max. Prima Isuzu D-Max kami. Sorry, noong time na yon. Isuzu. Prima Isuzu D-Max. Oo. So, ang hirap yung sa mga dyan, yung mga nagmamamountain bike dyan. Alam niyo yung Brusco na yan, yung 100 kilometers. Kahit nga yung 50, mahirap pa din eh. Oo, talagang makita mo mga rock section, mga river crossing dyan. 100, Yung naka-experience imagine ng yung Brusco. 100. Yan yung para sa akin, yung 100 kilometers na pure trail talaga lahat. Oo. Walang road. Wala. Wala. Pero ngayon may road na daw, sabi. Yung mga bago-bago ngayon. May road, mahaba na daw yung concrete. Ewan ko, itong huling laro namin. Ito, mga past years, naglaro ka ba? Hindi. Sa Brusco. Ito yung pinaka-latest ko ngayon, no? Sa Brusco last, 2025 May yan. mga part na doon na semento. Wala na. Ito, anong year to? Dahil pala nilalagyan nila ng Last year. year, last year lang yan. Walang nakalagay na year, no? Last year lang yan, 2025 to. Yan, sa mga nagpaparace. Sa akin, sa nagpaparace. Lagyan nyo ng yung date. Date, importante yun. Totoo yun. Kasi katulad nito, hindi natin maano kung Siyempre. Pwede na kay boss yung meron dito yung 1991, pwede na kay Boss Toyo. Shout out Boss Toyo. 60 above. Tapos after niyan, meron diyan yung pinakamahirap na karera yan, yung mga yun yung mga mahirap eh. Sa XC sa mga nag-XC, Timberland. Kaya kung XC kayo, hindi pa kayo Timberland, ay may na-miss niyo na-miss kayo na malaki. Timberland, tsaka Brusco, yan dalawa. Although nung time yun, ang talagang mga classic race na talagang markado sa lahat ng rider, pag nalaro niya, yung 24 Hours Endurance sa Pirenbes, Shimano Dirt and Play, Dirt and Play. Tapos King of the Mountain TKOM. sa TKOM sa San Mateo, Paborito ko yan. 7-Eleven Trail, tapos yung isa pa, medyo sa Bataan, yearly yun yung Bataan. Yan ang hindi ko nalaruan. Yan, Bataan, yearly yan. Lalo pag pakita mo nga yung Independence Day. 7-Eleven. Although ito, yung ko sa 7-Eleven, although ito nag-start talaga to noong 2014, until 7-Eleven. So, first time ko din lang ng 14-15. Pero ito, nung mag 16-17 na, medyo nakabisado ko na, na ako. Nag-back to back na ako ng, kasi may ito, mga jump champion yan ako eh. dito. May mga jump eh. 16-17. So, talagang napamiliarize ko na yung course. Kaya ito na yun, champion na ako doon ng time na yun. So, yan. 7-Eleven. Sa 7-Eleven, ito pinaka sa akin, pinaka mahirap na masarap. Talaga kapag, sa totoo lang pag yan ang nalaruan nyo, hindi na kayo newbie. Oo, hindi na The kayo best newbie. trail to. Lalo na kung pumesto. Pag pinuntan nyo itong... Ako, ilang years ako naglaro, hindi ako pinaka malapit na pang 12.
Pang 12 yung last na laro ko, pang 12 ako. Yung pinakamalapit na yon. Dati Pero, parang, talagang, una laro ko pang 400 oo, ako talagang Pang doon, 400, talagang para matapos mo siya, talagang may sakay ka, each year may ensayo ka. Hindi basta kayo lalaro lang doon ng walang experience, o I mean, walang ride, mahirap. Hindi nyo kasi may cut-off eh. May cut-off, Oo. totoo yun. Pero yan, Ayun. shoutout dun sa organizer ng 7-Eleven. Okay, Sir Victor Paterno, thank you. Sobrang ganda nung karera na Grabe, yan ang isa sa ano kasi natin. marami dyan na Pwedeng international yan, yung trail natin dyan. Imagine mo tayo, every year na lang, pagkukuha ng mga medal, nakikita ko may nagre-reklamo na yung mga hindi nakatapos. Tapos, sabi ng mga organizer, ay hindi po pwede, kailangan natapos. Dapat lang Which is kasi tama naman. naman. Tama naman, sa akin, ha. Sa mga magsasali pa lang o mag-join sa 7-Eleven, pag hindi nyo po natapos yan, wala talagang medal. Kasi para po yan sa mga talaga kumbaga yung bike enthusiast sa mga, talaga. tsaka sa mga, hindi yan parang makukuha ng lahat. Oo, totoo yun. Yung mga deserving lang. Talaga totoo. Yan. Kung mag-join kayo, gusto niyo ng medal, hindi yan yung 7-Eleven na yung Timberland. Hindi yan yun. Tsaka maganda kasi paghihirapan mo talaga. Mahirap pero ako, talaga masasabi ko mahirap pero masarap. Enjoy pag natapos mo siya, fulfillment. 2026, naglaro ka, no? Timberland. Itong last. Last. So next year, meron na naman. Halos na 10 years na ako naglalaro dyan. Yan. Wala Dapat akong putol dyan. 7-Eleven, kung mapanood nyo to, mga event organizer, kahit hindi 7-Eleven, ibang race, invite nyo si Tayo nyo. Kasi Pwede, syempre, legend na to eh. Diba? Yan ang kumbaga, syempre, sige mamaya pag-usapan natin kung anong work, pero malaking tulong na yung kay Tayo nyo na gusto niya lang maglaro talaga. Tama ba? Kay Sir Edmond, mga sir, thank you, sir. Sir Edmond. Kumbaga, Sir kung Victor Paterno. may mga events dyan, I'm sure, gusto naman maglaro ni Tayo nyo, pero siyempre, budget involved na budget. Baka kayang suportahan yung mga manonood natin. Thank you sa susuporta kung pwede. Tapos ano pa ba? Yan, Ito yung endurance na tinatawag. 24 hours endurance. Oo. Kayo dyan, ha? Yung mga naka-experience nito. Sarap. Ito talagang 24 hours. 24 hours yan. 24 hours. Yung una kong laro, ang laro 24 ko, 6 hours, hours tapos lang 12 hours, 6 hours. Habang tumatagal, 6 o siyempre. 6, hindi ko na alam kung 6 o 8. Nawala kasi yan eh. Nawala na to kasi dati, although twice akong 24 hours, siyempre, umiidad na ako, umatas ako sa 12 na. Tapos hanggang nagaling 6 hours. Siguro nakalaro ako nito ng kung 6 or 7 times, although pwesto naman lahat nag-champion. Saka yan, sa mga hindi nakaabot endurance sa 24 hours. 24 Feeling hours, best. paramihan kayo ng laps. Laps, totoo yun. Paramihan ng laps. Talagang, sabihin, ihilang ang pahinga. totoo. Hindi nga kung gusto mong pumuesto talagang hindi ka titigil. Doon ka na rin, lalo pag bumabagyo, doon ka na rin. Wala. Kung gusto mong pumuesto, talagang hindi ka titigil. Promise, walang tigil. Doon ka nakakain sa ibabaw ng bike, everything, lahat. Nung naglaro ako niyan, sabi ko 8 laps lang ako, ganyan. Tapos naka 14 laps ako. Alam niyo ba yung naka-champion, 18 laps lang. Doon sa 6 hours sabi ko, dapat pala hindi ako tumigil. Totoo yan. Kasi niyayaan ako mag-inom ng mga barkada ko. Kasi nga yung iba, di ba, mayroon siyang laps na talagang accomplishment na pwede ka na maging finisher. Sabi ko naman sa iba, wag lang, halimbawa, kunyari, 8 or 10 laps, finisher ka na. Tuloy nyo pa hanggat kaya nyo. Kasi, totoo yun. Tsaka nung umuulan, no? Grabe yun. Grabe, ang putik. 2018 yata yun. Yung grabe, ang putik nung grabe. Halos, wasakan ng bike. Ubus ang preno ko nung time. Talagang, ako sira cellphone ko noon kasi akala ko naka-plastic. Ayun. Di ba may fire, yung nagbobomba? Nagpabomba ako. Basa ang cellphone ko. Hindi ko na Strava yun, mga guys. Kasi nasira cellphone. May Strava na nun. Ayan. Tapos ano pa yung nyo dyan? May gravel. Well, ito ngayon kasi may gravel na. Yan ang usong-uso na yung gravel. So yan, lumalaro din ako. Lalo't may 60 above kasi talagang maganda rin ng gravel talaga ngayon. Inang gravel ngayon. Dami naglalaro. Sa mga may alternative, no? Oo. Talagang, although ito marathon talaga. At damo, 65, 85 to 110 may kilometers. 300 pa nga, Meron. Yun naman talagang na yun. So, hoping na Although ito, this coming pwede. Yung race ko. Sige yan, i-promote mo yung itong May 3 sa Tanay Rizal. Yan, lalaro kami dyan. Tsaka dito sa Clark, Pampanga na UCI, yun. Anong event, anong pangalan ng karera?
sa Clark, dito sa Tanay. Hindi ako Hindi mo malilimutin ako eh. Malilimutin. Basta sa Tanay Rizal, bike challenge doon. Tapos yung sa Clark na under UC, ayun. Ayan. International local Imagine yun. nyo, 60, ilan Oo. taon na si tayo nyo? 63. Ngayon, 62, going Ah, 63 na. Going 63. Oo. Oh, so, imagine yun. Sana pagdating ko na 62, Oo. 63, ganyan pa din. Basta yun lang, huwag kayong titigil mag-bike. Awa ng Diyos, wala pa naman ako maintenance. Tuloy lang, exercise, tandaan nyo. Tamang pagkain din. Yun lang. So, sige. Sa pagtagal mo na magbabike, ano yung tatlong maipapayo mo or masasabi mo sa mga nagbabike, gustong magbike, tsaka yung mga audience natin? Tatlong bagay na. Kung depende naman kung bike lang ang gusto nyo or bike, talagang race, magkaiba kasi yun eh. Sige. Well, kung bike lang, talagang exercise, well, siguro 1 to 2 hours. Kung exercise lang, every other day, kasi ako hindi talaga ginagawang araw-araw eh. Kasi akong paniniwala ko, nasa rest day ang or recover ang paglakas. Kasi lalo na tumiidad ka, siyempre, yung recovery mo, Pwede siguro yung napaka-importante kabataan nyo. mo No? araw-araw. Pero yung kabataan, siyempre, pero- umiidad ka, every other day na lang. Tapos, yung kabataan, talagang long distance yan. Halos pinaka-ano mo dyan, pinaka-long, half day, ganun yung time na, siyempre, minimum mo 100, no? Oo, kailangan yun. Mileage talaga or saddle time. Ang unang payo niya is yung rest. Oo. Kailangan yung recovery. Recovery. Then next, mileage. Yan, so mileage. Saddle time, yan. Saddle time. Kasi kung sa podium ang target natin, talaga, pag podium, minimum na 50, 100 a day dyan. totoo yun. Tapos weekend, 200. Oo, totoo, kailangan yun. Yung weekend ang talagang yun. Tapos, ano pa yung pangatlo? Anong papayo mo? Well, pag pinasok nyo lalo ang race, pangatawanan nyo na kasi pinasok nyo na yan eh. Tapusin nyo, hindi naman importante yung ang race pa rin, nasa huli pa rin ng ano yan. Importante na tatapos nyo siya. Kasi once na, lalo na beginner kayo, hindi nyo tinapos, yun ang magiging attitude nyo. Oo, na kada race, no? Kada, Ay, okay lang. Hindi natin tapusin. Kailangan pag pinasok mo, pangatawanan mo. Tapusin Kasi mo lahat na. naman tayo, nahihirapan dyan. Motivation mo to finish. Tsaka parehas din ang pakiramdam ng mga iba yan. Oo naman, lahat. Lahat Totoo yun. Oo. Tiisan lang talaga. Oo, yan. Mind condition yung tiisan na. Ganun lang yun. Lahat yan tayo napapagod. Pero Lalo depende pa rin, no? Pag nakapwesto ka, kasi pag nasa, yung breakaway group, Oo, ang tawag dyan eh. Oo. Diba? Pag dati nung nag-start ako, nakikita ko lagi, nasa second breakaway ako. Tapos yung first, sabi ko, ang lalakas naman ng mga to. Pero nung nag-ensayo na ako, naramdaman ko, nung nandun na ako sa first breakaway, sabihin kasama ko na, kasi sa age cut ko sila, sila Banate, si Amago, yan. Yan ang talagang malalakas na age sila bracket. Jawo. Matitindi Yung mga yan. dati, shoutout sa mga Oo. tropa. Pero nagtigilan na rin. Pero nung napasama ako doon, kasi nung una pinapanood ko lang sila na nagbe-break away na sila. Oo. Pero nung kasama ako, na-feel ko rin na, ganito pala yung pakiramdam. Masarap pala yung nando kayo sa first, Pag napasama sa grupo, yung takbuhan yan, talagang doon hindi talaga tumitik. Tsaka nagtitiisan din. Oo. Kumbaga, akala mo lang hindi nasasaktan. Hindi. Pwede ba? Hindi naman robot yan. Pero meron lang talaga mga tao na talaga parang mga yung meron yung sa 7-Eleven, si Montemayor. Oo. Grabe. Malupit yun. Shoutout sa'yo. Montemayor. Malupit Grabe yan. yung 7-Eleven. Wave, wave A. Oo. Umakyat sa taas sa wall 3. Ewan ko kung nandun ka rin doon, malamang. Tumigil ba doon sa taas? Ewan ko na. Tapos kami para kaming parang mga kuto doon. sobrang lakas. Nag-active pa rin ba si Montemayor? Parang nadidinig ko pa Hindi rin. ko rin. Pero yung batang yun, malakas. Oo, Montemayor. Nadidinig. Ayan, sana makausap natin yan. Ayan. So, yun. So, ano yung kanina una? Recovery, endurance, and yun nga, pangatawan mo na. Pag talaga naglaro ka, andiyan ka na eh. 100%. Oo, panindigan mo. naghihirap ka na. Magsabi, pare-pareho naman naghihirap. Ganun din yun. Tatapusin nyo lagi ang race nyo. Kahit anong mangyari, wag lang naman kayong injury na grabe. Yun lang. Ayan. So, Hanggat kaya, sige. Pwede naman din magpahinga ng konti, magtula. At the most, ang aim nyo is to finish. Yun ang goal nyo, to finish. Okay. So, yun, invite mo sa mga next race, yung gravel, anong date yan? Sa May 3, May 3. Tanay Rizal. Tanay Rizal. Oo. Ano pa? Tapos sa Clark, Anong Pampanga. date yan? Grabe yung May, sorry, itong May nga ba? 30.
April. May yun. May yung laro. May. May 3 at saka May 30. Yan. May Ayan, 30. ko. Ayan, abangan niyo si Tayunyo. And yan, ngayon, yung first part natin is dito na nagtatapos. And next part naman is yung kanyang profession or ano yung pinagagawa ni Tayunyo, pag-usapan natin. So, break muna tayo and enjoy. Ayan, good day. So, kakatapos na ng break natin. And dito naman tayo sa second part. Sa mga nakasubaybay sa Behind Pedals, yung first part natin is about sport and the second part is profession. Bakit yun yung naisip ko? Most of mga cyclists kasi or sa mga runner or sa lahat ng sports, minsan ang tagal na natin kasama yung tao pero hindi natin alam kung ano ba yung pinaggagawa nito sa buhay. And si Tayunyo, hindi ko rin alam kung anong mga profession niya, kasi 60s, most retire na yan eh. Retirement na talaga yan eh. Pero yun, ano ba yung kwento mo, ano yung mga profession na nadaanan mo before? Dati talagang work ko talaga is sa father ko, may shop kami, may welding shop kami. Nagre-repair kami lahat all around. Gumag-assemble ng owner, gumagawa ko ng gates, window grills, painting, everything lahat doon. Yun ang ko talaga, profession ko. Shop, talyer talaga. Hanggang anong year yan? Basta yun, kailan ba kami nagtayo? Nung early 80s yun eh. Well, kaya lang na patigaw na wala kasi nag-widening. Yung nahagip yun ng kalye, na talyer. So, natabas, natanggal yung talyer. So, doon ako nawala ng trabaho talaga. Then, pagkatapos naman nun, so, siyempre, hilig ko bike. Nagano ko, mekanikano ko sa bike shop. Yun ang naging ko Parang sa mga bike shop. Parang sa Alabang. Tama ba? Nag-Alabang ka, Westgate? Oo, Westgate, Grand Trail. Ayun, naalala ko nga. Doon. Anong year yun? Parang 2006. 2006. Oh, 6, 7, 8. 7, 8, at hanggang 8 tayo, no? 2008. Oo, 2 taong mahigit yun. Tapos, saan na yung mga sumunod? Ano nang... Pagkatapos ko naman, nangyari na lang, naging na lang ako, freelance. Bike call, yun, sa mga... Tapos din, yung mga executive, nagpapasama sa akin mag-ride, paganyan, sa trail, nagpapag-guide, nag-guide. Okay, naging trail guide. Trail guide. Tsaka, nagawa din ako ng trail talaga. Nagawa ng trail. Kung mayroon dyan, nagagawa ko, nag-organize din ako ng race, ako mismo. Kung may bakante kung may mag-sponsor yan. May bundok kayo. Kaya kung trail talaga, marami na akong trail na nagawa. Naalala ko ako mismo nag-organize ng race. Sa Batangas. Yan. Tapos, ngayon, hanggang, di ba ano yan eh, mga katalyer, tapos nagmekaniko, tapos trail builder, yan. Race organizer, yan ang mga naging ko nung time na yun. Pero ngayon, ano lang profession natin ngayon? Well, sa ngayon, yun lang. Side lang. Kung merong gusto magpasama mag-ride or na trail guide. Yun, ganun. So, mga trail guide. Yan. So, pag may kailangan nila ng trail guide or mag-a-assist during the ride, ayan, makasama sa ride, ganyan. Pwede rin ako. Pero ano yung mga, parang tingin mo, ano yung mga learnings mo dun sa mga profession mo na yun? Mga natutunan mo? Mga hindi mo makakalimutan. Siyempre, sa professional, siyempre, iba't ibang tao lalo nakakasalamuha mo. Iba't iba ang trabaho, iba-iba ang attitude. Yun ang the best doon. Iba't ibang tao, klase ng tao makakaano mo. May mga talagang mga malalaking tao na... meron din. Lalo na yan, ako, since no 92 nga, nakapasok ako sa Ayala, yan, dami kong tropang taga-Ayala dyan. Mga executive sa Ayala. Alabang o Ayala Alabang. Yan. Yan. So mga barkada mo. Oo, sa mga tropa ko dyan sa Ayala Alabang, cycling club dyan noon. Noong mga early 90s, kumusta kayo dyan? Nagbabike pa kaya sila? Merong iba pa rin, meron pa rin namang iba. Meron pa rin, nagbabike pa rin. Mga executive na talaga. Ano yung mga natutunan mo dun sa mga yon, sa mga tao? Anong masasabi mo? Anong napansin mo? Well, doon, nung first time ako nakapasok sa Ayala, siyempre nakita ko yung lugar. Sabi ko, ang laki ng mga bahay, maganda yung lugar. Ang laki ng kalsada. Tapos sabi ko, siyempre, katulad ko, ordinaryong tao lang ako. Well, tayo naman talaga sa sarili lang natin, nagbababa sa sarili natin. Na tipong akala natin ng mga mayayaman, suplado, masungit. Hindi, no? Magaling sila, mababait sila talaga na sila. Kabaliktaran, no? Oo, hindi.
tayo lang yung sabi mo, ay, ayoko dyan, mayayaman yan, mga masusungin. Hindi. Baliktad pa nga Hindi, no? ang dami kong tropa. Yung wala ka lang ang pera, yung masama Hindi, pa ugali. tsaka yung pa nga isa, dyan din ako nagsimula. Nung makapasok ko dyan na 92, dyan ako nag-grow, lalo na ang bike ko, mga nag-sponsor, nagbigay ng parts. Oo, So, ganun yun talaga. Oo, Kumbaga yun sa malaki mga, ang ano ko dyan. sa mga Sa pelikula, Ayala. ano yun eh, iba yun eh. Kumbaga sa pelikula kasi yung mga may pera is ang ano lagi parang kontrabida eh. Hindi. Pero sa Tumutuo. totoo, ayan tunay buhay na Oo. sa yung mga taga-Ayala. Oo. Silang isa sa nag-angat din sa akin dyan, mga Tsaka tropa ano, ko sa Ayala. yung napapansin ko rin dyan is down to earth talaga yung mga Oo. hindi walang yabang no. Wala. Ano yung mga parang hindi yun yung mga ano yung parang may certain person ka ba kahit di mo na sabihin yung pangalan na parang hindi mo makalimutan na ano. Hindi man. Pwede banggitin pa. Pwede naman banggitin yan. Pwede Bike yan, banggitin oo. yung pangalan. Yung Sige. lalo na si Popo Pantaleon. Yan ang talaga yung bike ko nag-improve dahil sa kanya. Oo, yun ang Tinulungan ka niya. Tinulungan ako noon. Ayan. Pati mga tropa ko sa Ayala, yung una kong laro sa Danau, sila nag-sponsor sa akin, yung team namin sa Alabang Ayala, Alabang Cycling Club noon tayo noon. Nung unang nga kumuha ng Philippine team, ako at saka si Paring Dagul Asuncion. Yun. Kami ang pinalaro sa Danau noon. Sa Danau. Yung time na yun. Sponsoran ka niya. Sponsoran kami ng So, Ayala. salamat. Alabang. Wala sanang trophy o Oo, ano. malaki utang na loob po sa kanya. Tapos din pagkatapos nga no, nung naglaro na ako noon, nakita naman ako ng Velocity kay paring Ricky Montelibano tsaka kay Sir sino pa yung isa, malilimutan ko siya ang isa. Basta yon si paring Ricky Montelibano. Velocity kami noong time na yun. Yan, malaki din na naitulong nila sa akin diyan. Mga laro namin sa Danau, Cebu, Iloilo, Guimaras noong mga 90s. Yan, marami akong nalaruan sa labas diyan. Ayan. So imagine nyo, yun nga, kung yung sinasabi ko nga kanina na si Tayo nyo, i-enjoy niya lang talaga. Gusto niyang maglaro. Kumbaga, kung bibigyan nga ng opportunity, no, Tayo nyo, kung mayroon lang mga sponsor or mga tutulong na mga events organizer, i-invite nyo. Oo, talagang, diba? oo. Lalaruan ni Tayo nyo yan. Talagang Sigurado. pagdating sa bike, yun ang nasa puso ko ang bike talaga. Kumbaga yan ang ano mo, no, ang Yan, purpose. ito talaga passion ko. Yan talaga. Oo. Kumbaga, tingin mo tayo, di ba, yan, sa bike, yan, sa profession, yung mga taong tumulong sa'yo. Yes. Ano yung nakikita mo na parang yung future mo na parang, kasi nasa 60 ka na eh, no? 70, 80, 90, kung abot pa ng 100. Pero ano yung parang dream mo na, ano, na, kumbaga yung na-imagine mo sa buhay mo? Wala naman siguro ako. Sana, ang pray ko lang kay Lord, hanggat buhay ako, hindi ako tumigil mag-bike, nakaka-bike pa ako. Talagang As lang na humihinga, bike pa rin. Kahit Kung mag-8, basta oo, 80, 90. Kasi may nakasabay ako, 86 Meron pa sa naman. Sampaloc. Oo. Umaahon, 86 years old. Nakikita ko naman yung iba, may 70 plus, 80 plus. Yun, pag nakikita ko, sabi ko, May ano pa, no? May chance pa. May mga 90 ka ba? Mga 90s na nagbabike, nakikita pa. kasi although ako may kakilala ko, 88. 88. Oo, kakilala ko sa amin. Yun ang pinakamatandang kilala ko doon sa amin. Na nagbabike pa Na hanggang nagbabike ngayon. pa hanggang ngayon. 88 yun. Oh, 'di ba? So, ibig sabihin may ano pa, may laban pa. So, ayun, sa buhay naman, ano yung 'di ba, sa profession mo, kasi ngayon ano nang ginagawa mo ngayon? Trail builder, tsaka trail guide. Yan. So, sobrang sarap naman ang buhay mo, parang enjoy. Hindi, totoo naman. Kasi Oo, katulad kasi niyan, yun yung kung ano mo pwede eh. lang, kung 50, lalo 50s patas ka na, wala ka naman ng, wala ka Malalaki ng na pinag-aaral naman ng yung mga anak anak mo. mo. Talaga enjoy life na lang. Gawin Enjoy mo na life. yon. Yes. Gawin mo na yun kasi maiksi lang ang buhay. Basta kung saan ka masaya, gawin mo na nang gawin. Well, ang pera, nandiyan lang yan. Kung magkakasakit ka, wala rin yan. Tsaka The best. imagine mo 63, walang maintenance. Samantala yung iba ngayon, nasa 20s, 30s, may maintenance na. O, gayahin nyo yung lifestyle. Yung, Kaya ayoko talagang tumigil. Sabi ko, pag ako tumigil nito, ang kasunod niya, sakit na yan. Kaya yun. tama. Ayan. So, ano naman may papayo mo dun sa mga, di ba kanina, about cycling? Sa buhay naman, anong parang 3 things na may papayo mo sa mga kabataan, sa mga medyo may edad na rin? Ayan. Well, katulad ng mga kabataan, although ganun, talagang sinasabi na iba na kayong mga kabataan niya, pero ganun pa rin. So, sumunod pa rin kayo sa mga magulang nyo kasi kayo, ginagayad namin kayo. Kasi kami, naranasan namin ang buhay. Makinig lang kayo, huwag kayong mananawa, huwag kayong magagalit sa parents nyo kasi
kahit sabihin yung sa amin naman payo lang, hindi naman galit yun eh. Kasi mahal namin kayo, tandaan niyo yan. Ayaw namin Tsaka yan ang the best. nagpapakain sa inyo. Oo, hindi naman. The best pa rin. Kami gusto namin makita maganda buhay nyo. Kami, wala naman kami sa ano nyo eh. Yung buhay nyo maging maganda, okay na kami. Tuloy sa mga bata, no? Yan ang naiisip nila na parang, pero kung as parent, kasi ako, magulang din ako, yan din yung na-realize ko nung nagkaanak na ako, is, walang magulang, ewan ko kung meron, siguro sila ulo talaga. Kung walang magulang na gustong makita yung anak nila na nahihirapan or mapasama. Actually, ang magulang, kahit walang-wala na yan, basta yung anak niya meron. Totoo yun. Diba? Yun yung mga na-experience ko rin o lesson na parang, siguro kung may natatanggap tayo sa magulang natin, na akala natin kulang, siguro mas sobra na yon para sa magulang nyo. Sabihin, kung sa kanila mangyari yun, mas kulang pa. Diba? So, yun yung mga, siguro yung, may mga batang pasaway, sabagay, lahat naman tayo naging pasaway din ng kumaraan. Duman tayo naman lahat Duman dyan. tayo dyan. Pero yun nga, mahalin natin yung mga... Yun pa, kung hindi naman kayo inuobliga, kung meron naman kahit nakakaluwag kayo, huwag pababayaan ng magulang nyo. Tulungan nyo pa rin sila. Hindi naman obligasyon, yun, pagmamahal naman yun in return. Pag kayo, sinusuportahan nyo magulang nyo, sabi natin kung binibigyan financially, pagmamahal ang tawag doon. Hindi obligasyon, hindi ano yun. Kahit snack lang, kahit pang ano, parang, tay, kahit pang ano yung nyo, mga magulang nyo, kumustahin nyo lang. Malaking malaking kasiyahan na sa amin yung kumustahin nyo lang kami. I-visit. Ayun, dalawin. Naalala ko yung lolo ko, yung bago mamatay yung lolo ko, sabi ko, kasi namatay yung lola ko, hindi ko sila masyadong nabibisit. Kasi nabisi eh. Diba? Pero nung namatay lola ko, sabi ko, hindi pwedeng maulit to. Sabi ko, every month, nagre-ride ako sa Batangas. Dapat pupunta lang. Ako, kasi nandun kaya ako nagre-ride mag-isa, solo ride ako. Pero kasama ensayo na rin. Yung binibisit ko Pati yun yung ang lolo ko. pinakapunta. Ang thinking nyo dapat, hanggat buhay pa to, mag-parents, lolo, lola, ano nyo pa rin sila. Kasi pag nawala na yan, wala na eh. Hindi nyo na maibabalik lahat yan. Finish na. So yun yung sa akin, yun yung pinakamalaking lesson dito. Hanggat buhay pa, yung mga mahal natin sa buhay, mag-spend tayo ng oras. Ano nyo, katulad ko, kaya kamamatay lang ng mother ko, yung parang nakita ko na parang kulang pa rin yung mga nagawa ko pag nawawala Kailan na. yan? Kailan? Although last year pa lang naman last year, yun, nung mamatay siya, parang sabi ko, sana, pero yung sana natin, wala na yun. Wala na Hindi mo na mababalik. Sana, dapat ganito ginawa ko, gano'n. Gawin nyo na. Pero gawin nyo na ngayon. Gawin nyo na ngayon yan. Yan, hindi yan. Actually, applicable sa lahat yan eh. Hindi lang yan sa pagmamahal. Pag may gagawin tayong bagay, gawin nyo na ngayon. Example, itong podcast na to, sa mga nanonood, nag-start po kami ng alas 6 ng umaga. So, tulog pa yung ibang karamihan dyan o nagpe-prepare pa sa trabaho. Kanina mga 5, nag-set up na ako dito. So, imagine nyo yun. Sabi ko, paano kaya to? May busy yung Wednesday ko. Sabi ko, tama ba Wednesday ngayon? Sabi ko, busy Wednesday ko. Minessage kita, di ba? Sabi ko, ay ko, pwede ba umaga tayo para matuloy? Kasi kung hindi matutuloy. O yan, tingnan nyo. Tuloy na, patapos na nga yung show eh. Diba? So, yung mga example na gawin na natin. Gawin nyo na. Huwag nyo na pagpapabukas pa yan. Pabukas. Kung baga bigyan nyo ng time. Hanapan natin. Meron 24 hours. Hindi kaya ng 8 to 5. Hindi, adjust tayo sa 5 to 8. O kaya 5 to ng hapon, 5 to 8 ng gabi. Maraming oras. Ayan. Tsaka napakabilis ng oras, napakabilis ng panahon ng araw. Ang bilis. Napakabilis, tandaan nyo. Imagine mo, nagkakilala tayo 10 years ago pa. Ang bilis na. Parang kailan lang yun, di ba? Parang kailan lang yun, parang kahap. Tapos, sinet up na, namin to, pinaplano namin to 2 years ago pa. After 2 years, ngayon lang natuloy. Ganon kabilis. Ganon kabilis ang panahon, Parang tandaan isang pikit mo lang. So, ayun, again, any last word para sa mga audience natin? Well, yun lang. Pag may gusto kayong gawin, basta gawin nyo kung saan kayo masaya, wala kayong maargabyado, wala kayong masasaktan, as long na masaya kayo sa ginagawa nyo. Gawin nyo yan. Kung may plano kayo, gawin nyo. Yun. Hindi yung sakana, pagpapabukas, hindi. Tsaka mabilis ang oras. Napakabilis ng oras, panahon, araw, linggo, taon. Parang pumikit ka lang.
Lalo na kayo mga kabataan. Ngayon, bata kayo. Pagkaano nyo? Ganito na kayo. Ganito na. Dati Swerte bata nyo, ka lang. swerte nyo kung abutin nyo pa ang edad ko. Kasi sa totoo lang, tandaan nyo, kahit hindi ako doktor or what, ang buhay na tayo, paiksi lang ng paiksi. Dahil bakit? Saan? Sa lifestyle, sa mga kinakain, yung bisyo, tanggalin nyo yan. Wala naman maidudulot na maganda yung mga bisyo. Tama. Kasi naranasan ko na yan eh. Inaano ko, tigilan nyo. Wala. Mapapabilis ang buhay. Totoo. Totoo yun. Ayan. So, again, this is Behind Pedals. Dito na nagtatapos. Muli ko, pwede pa namin pag-usap sa siguro ibang 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 segment or ibang show. Tsaka nga pala, bago ko makalimutan, yung kaibigan ko talaga isa sa malaking tumutulong sa akin dyan, si Tristan Oligario. Yan ang sumusuporta hanggang ngayon sa akin. Oo, yun. Taga Batangas yata to. Hindi, dito sa Pilar yan. Sa Pilar. Shoutout kay Tristan Oligario sa kanyang muna tayo. Mga pasasalamatan mo. Sige. Ayan, number 1. Dati yung grupo namin na Prima Isuzu D-Max, mga teammate ko, kumusta kayo dyan? Sa mga pinagsamahan natin hanggang ngayon, hindi makakalimutan yan. Yan, mga tumulong din sa akin. Si Sir Victor Paterno, si Sir Edmund mga sir ng 7-Eleven, kay Tristan Oligario, Construction and TM yan. The best yan. Truty Kentin, magkasama kami yan. Andyan siya, sumusuporta sa akin. Okay, Sir Chris Patricio. At saka ito ngayon, ang sponsor sa akin kay Sir Enrico Jose. Tsaka ito, Sir, kay attorney. Ayan. Sa mga tumutulong sa attorney, siya yung alam ko presidente ng TXT. Attorney dito sa kilala mo yung kung yan. Yun, si attorney. Hindi ko lang basta lahat ng tumutulong sa akin. Attorney kasi tawag dati. Attorney, Hindi ko rin maalala. Sorry, malilimutin na kasi ako. Malilimutin ako. Basta sa lahat ng, alam nyo na kung sino kayo, yung tumutulong sa akin, naniniwala sa akin. Thank you sa inyo lahat. Tanaw ng utak ko na loob ko sa inyo yan. Kaya ako nandito ngayon. Ayan. At saka yan. Saka ito rin, sa pag-interview sa akin ni Sir, nandito ako. Thank you very much. Okay. So, yan. Again, dito nagtatapos and maraming salamat. Ayun nyo. Thank you, sir. Grateful ako na nakilala kita and appreciate ko na nandito ka na napag-usapan. At least na ilabas natin yung iyong storya. And sabi ko nga lagi, sa ending ng ating show is in every stroke or every pedals, there's a story to tell. Ayan. Kahit sino merong storya. Storya tayo. And yan ang purpose natin na gusto nating i-share dito sa ating podcast. So, good day and ingat sa lahat. Bye. God bless. God bless. Okay, God bless. thank you. Pedal through the chaos dust, gears grind, dreams must. City sings in concrete chords rust. Sunrise bleeds a fiery thrust. Runner jetting past despair, concrete ruts, no time to spare. Heartbeat pounding through toxic air, find my soul stripped clean bare. On two wheels I face my fight, simplicity my guiding light. Swim through waters cold and tight, embrace the stride into the night. Swim lost in urban tears, dive deep, drown in fears. Rivers tainted by the years, escape from the echoing sneers. Breaking chains of the endless grind, craving peace, clarity to find. Every stroke and pedal bind this chaotic world.
behind. Cyclists tearing through the dusk, severed ties to wanderlust. Fading dreams fade to dust, all that's left is a primal trust. On two wheels I face my fight, simplicity my guiding light. Swim through waters cold and tight, embrace the stride into the night. On two wheels I face my fight, simplicity my guiding light. Swim through waters cold and tight, embrace the stride into the night. Embrace the stride into the night. Swim lost in urban tears, dive deep, drown in fears. Rivers tainted by the years, escape from the echoing sneers. Breaking chains of the endless grind, craving peace, clarity to find. Every stroke and pedal bind this chaotic world left behind. Cyclists tearing through the dusk, severed ties to wanderlust. Fading dreams fade to dust, all that's left is a primal trust. Breaking chains of the endless grind, craving peace, clarity to find. Every stroke and pedal bind this chaos